Sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, napag-uusapan kung posible nga bang magpa-inhibit ang isang senator judge. Lalo't may ilan sa kanila ang kilalang kaalyado o kritiko ng bise. Ang pananaw ng isang legal expert at paano inaksyonan ng mga nakaraang impeachment court ang issue. Sa pagtutok na ito ni Sandra Aguinaldo. Nakapanumpa na ang mga senator judges na magiging patas sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi rin maikakailang may mga senador na kaalyado ni Duterte at meron din namang mga kritiko nito. Napag-uusapan tuloy, posible kayang humantong ito sa pagpapa-inhibit sa ilang senator judge? Ayon sa isang professor ng constitutional law sa University of the Philippines, pwede itong gawin pero hindi pwedeng ipilit sa isang senator judge. They can do that. Kasi kahit sa ordinary trial naman kung mayroong grounds to inhibit, you raise it. Pero in the end, parang yung decision sa doon sa judge na pinapa-inhibit. Noong impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, tinangka ng mga abogado ni Corona na ipa-inhibit ang dalawang senator judge. Unay si Senador Franklin Drilon dahil sa tila pagkiling umano sa prosecution panel. At sumunod si Senador Edgardo Angara dahil sa umano'y conflict of interest. Parehong itinanggi ni Drilon at Angara ang aligasyon. Pero sabi ng nooy presiding officer na si Senador Juan Ponce Enrile, hindi niya ito pwedeng aksyonan at ang huling pa siya ay nasa senator judge. I cannot act on that, my God. Sa huli, tumanggi si Drilon at Angara na mag-inhibit. Ang usaping ito, lumutang na rin noong nakaraang taon sa unang impeachment ni VP Sara. Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte. Pero sabi noon ng bise, hindi niya gagawin ito. Hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias. Dahil ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against Inday Sara. Ang nooy tumayong presiding officer na si Senator Chis Escudero, nagbigay din ng opinyon noong nakaraang taon. Desisyon nila kung mag-i-inhibit nga ba o magre-recuse sila. Hindi yan subject matter of vote. Hindi yan pwedeng pagbotohan na, hoy, ikaw tanggal ka na. Hindi ganun yon. Walang ganung klaseng procedure o proseso sa impeachment court man o sa regular court man. Si Escudero tinitingnan ng mayorya bilang posibleng ihalal na presiding officer ng impeachment trial ayon kina Senador Panfilo Lacson at Tito Soto. Sa panahong masasabing manipis pa rin ang agwat ng bilang ng majority at minority senators, nangangahulugan ba itong mananatili sa pwesto ang presiding officer kahit mapalitan ang Senate President? They picked Escudero. Tapos natanggal si Gatchalian. Hindi automatic yun. Is that what you're saying? That's not automatic. Pero, pag natanggal mo na yung si Gatchalian, that means nagpalit na ng balance of power, in which case, pwedeng palitan, mag-re-elect ng presiding officer. So that can happen. Kaugnay naman sa panukala ni Lacson na gawing impeachment manager si Senador Kiko Pangilinan, sinabi ni Pangilinan na naimongkahin na ito nung Senate President pa si Soto, pero pag-uusapan muna daw nila ito. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.